gets nyo to. Makuha nyo ang technique na ito sa inyong paglalaro. So ito ay deflection. So ito ay deflection na kung saan makikita natin na yung queen, suporta niya sa, yung black queen nakasupport sa knight ng f6, then at the same time nakapin. Pero dito sa technique na ito ay makikita natin kung paano tanggalin ang mga nakasuporta sa white, ang mga nakasuporta sa nakapin na knight. Ang tawag dito ay deflect or decoy, or kung sa ano ay patibong, o yan ang pwede natin sabi. Kung saan ginawa ni Mikhail Botvinnik na kung siya ay gumawa siya ng paraan para mawala yung puwersa, mawala yung depensa, at ito yung kanyang naging resulta. Sana habang pinapanood mo to, matuto ka ng tactics nito at ito ay magamit mo sa iyong paglalaro. So ito yung kanyang ginawa. Makikita natin sa chess engine, yun na yun, bishop e3, diba? So kapag chess engine, binababa lang, ibababa niya lang yung queen. So assume grab daw for kinapture na to, and yun na, dito magsisimula tactics. So mapapansin natin, sinasacrifice niya yung knight niya, kung saan force ito. Kasi kapag hindi niya kinapture, mas mapapabilis yung check. So for example, hindi niya kinapture, umiwas lang siya. So ito yung pinakamabilis. So dito, then may check. And at the same time, for example, hindi na umiwas pa rin siya, kunyari dito. So meron agad follow up na, o kaya may ito lang ulit, kahit capturing lang yan, at the same time, marami pa ring threat na pwede. Okay, for example, iwas. Okay, pansin natin. Ito. So, checkmate. Checkmate pattern. Diba? So, yan. Checkmate. So, kaya hindi siya pwede. Kaya, dito sa move na sacrifice ng knight, force siyang kainin. Then, follow up, queen. So, force na naman. Force na mag-move ang king, either h8 or f8. So, for example, pumunta siya sa h8, capture, then follow up move, pawn. Paano naman kung nag-move siya sa f8? So, ganun din. Check. Then, kapag dito, mate. Okay? Yan ang mate. Kaya, babalik pa rin siya sa dito. So, g8, and at the same time, siya na. Yan. Ang tanging possible na gagawin lang ng queen ay continue check para at least makakuha siya na. Pero magagawan pa rin ito ng depensa na, for example, c1 check, so king up, queen d2 check, and king g3 up, then queen capture pawn check again, queen h4. Kapag dito nag-check, force yan, so mawawala yung queen, pero at the same time makaka-promote na naman, so white is winning pa rin. Kaya hindi pwede na ganun possible check na gagawin. So kaya dito check sa baba. Paano ba kapag humarang? So king h3. So kung babalik lang ng check, pwede na siyang makaharang. So wala nang check. Possible din na pawn, pero at the same time,
natin queen e4 check. Pwede rin pa rin kainin. And what if dito? Check pa rin. Kaya lang, mas napaganoon pa rin. Hindi siya makakalapit yung kasi nga king opposition. Then makaka-promote din natin. Okay. So, possible. Check. Check. Then, king g5. Then, queen e3 check. Then, king h4. Queen e4 check. King h5. Queen e3 check. King h4. King h2 check. King g4. King e2 check. King g5. King d2 check. King h4. Then king h2. So may possible makadraw. Pero since itong g3 ay isa sa maling move, balik tayo. So g3 king h3 is the best. So final, wala na siyang check. Kaya queen takes e7, then wala na. So hopefully guys, natuto kayo sa kung paano gamitin ang tactics na decoy or deflect para magamit nyo sa inyo. Hopefully, makatulong ito sa paglalaro nyo. Good luck sa mga game nyo at gamitin nyo ang decoy tactics or deflect tactics. Good luck. Thank you.